Hindi mo pera yan. Hindi nyo pera yan. Imagine niyo mga kababayan, yung 800 billion pesos. Gaano kahabang kalsada yan kung hindi nila ninanakaw? Yung traffic sa Metro Manila, dahil kakulangan na ng kalsada. Sinasabi may right-of-way issue, walang budget. Imaginein ho ninyo kung ilang daang kilometro, yung 800 billion pesos na unprogrammed funds o sinasabing Presidential Pork Barrel Fund. Gaano kahaba yun? Yung 800 billion na yan, ilang tulay ang kayang buuin yan para hindi na tumatawid sa ilog o kaya sa dagat yung mga kababayan natin na malalayo yung lugar ng kanilang bayan o ng kanilang mga isla. Saan napupunta? Sa bulsa ng korap na politiko. Then again, the problem is not the Constitution. The problem is their graft and corruption. Yan ang problema noon at higit na lumalala ngayon. Huwag tayong papayag na galawin nila ang ating saligang batas. Huwag tayong maniwala na pagka ginalaw yung economic provision, yayaman na ang Pilipinas. Ito ho yung mensaheng sinabi ko sa ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at China. Kahit sinong mga kampanya for charter change at sasabihin, economic provisions lang ang gagawlawin para yumaman na ang Pilipinas. Yung mga kababayan nating OFW ron, ito hamon ko sa kanila. Kapag kami nagpunta ditong politiko, when I was in Hong Kong, at yan ang linya, tanongin ninyo, halimbawa magpauto kami sa iyo, congressman, or senator, or kung ano man, at sabihin namin, sige, charter change kami, economic provision lang, para yayaman ang Pilipinas. Tanongin niyo kung sino mga kampanya dyan, kahit dito sa Pilipinas. Pag pinagbigyan namin yung hilig nyo, yung kapritsyo nyo, in 5 years, uuwi na ba yung mga kababayan nating OFW sa Hong Kong? Dahil pwede na silang bumalik dito, manatili rito, at hindi na sila magiging OFW. Pag kaya nilang sagutin yan, nang nakatingin sa inyong mata at sasabing, oo, in 5 years, pabalikin mo na yung mga OFW, hindi na kayo kinakailangan mga ibang bayan sapagkat mayaman na ang Pilipinas. Hindi nila kayo sasagutin ng oo. Dahil ito ay isa sa maraming kabalintunaang ikinakalat ng kasalukuyang administrasyon. And I'm here, hakbang na maisog, I've helped this administration come to life. Alam ninyo yan. I've worked so hard. I've devoted much of my many good years of my life to bring this administration to where it is now. Kaya ako nagsasalita dahil nahihiya ako sa mga kagaya ninyo na nakaharap ko at naniwala na mayroong pagbabago pag nanalo si Bongbong Marcos. Yan ang masakit na katotohanan na araw-araw ng buhay ko, kinakailangan kong harapin. Pero hindi ako nahihiya dahil pinilit ko. All the time that I was there, I fought for you. Pinaglabang ko yung vision na gusto natin. Kaya lang, mag-isa lang ako eh. Sabi ko nga doon sa interview ni Maharlika sa akin, nakita ko sila eh. Ang dami nila. Counterflow lahat. Ang dami nila. Ang dami-dami nila. Hindi nila mahal ang Pilipino. Sarili lang nila ang interest nila. Huwag tayong pumayag. Yung corruption, yung transparency, yung accountability, yung investigation sa Senado. Bakit yung pagsiserve ng warrant of arrest sa isang akusado sa Davao, kinakailangan ng 2 batalyon? Isang tao lang ang hinahanap mo. Sabihin mo ng 5, kasama yung ibang akusado. Pero itong taong ito at yung mga kasama niya, pati yung kanyang religious group, ay hindi kilalang bayolente. Bakit kailangan mong dalahan ng 2 batalyon?
Sapagkat gusto mong magbigay ng mensahe sa lahat ng kritiko mo, ito ang aabuti mo pagka hindi ka tumigil ng kakabatikos sa mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Pananakot yun eh. Pananakot yun. Tinatapakan nila yung ating karapatan, huwag tayong pumayag. Yung hakbang ng maisog rally, pinipigil nila. Akala ko ba linalangaw? Eh kung linalangaw, hayaan mo. Ibig sabihin, walang bisa. Ibig sabihin, walang epekto. Ibig sabihin, hindi sinusundan ng tao. Pinipigil mo eh. Ibig sabihin, alam mo na ang tao dahan-dahan ay namumulat at ang Pilipino ay mulat na. Hindi na magpapabudol muli. Yan din ho ang ating mensahe sa inyo. E yung ating security, nag-iimbestiga yung isang komite sa Senado tungkol doon sa PIDEA leaks. At yung sinasabi nilang biggest drug haul in the history of Philippine drug enforcement. Ano na nangyari? Yung taong dahilan kung bakit nagkaroon ng investigation, dahil siya mismo yung sumulat at nagboluntaryo na wala akong kinalaman dyan sa leak na yan, I'm willing to face any investigation. Yun pa ang kinulong. Samantalang yung iprinesentang video na nagbabanggit ng mga pangalan na tinatangka o pagtatangka ang patahimikin at alukin ng kung anuman, pera, posisyon o kung anuman, yung taong nagtetestigo, hindi pinatatawag. Bakit hindi yun imbestigahan? Bakit hindi ituloy yung investigation at ipatawag mo yung mga pangalang binanggit? Kung talagang parehas ang gobyernong ito. Yung nakabinbin na investigation sa agricultural smuggling sa House of Representatives, ang dami-dami nila yung investigasyon gustong gawin. Bakit yung investigation sa agricultural smuggling ay itinigil? Hanggang ngayon nakatiwangwang. Dahil ba yung pangalang Michael Ma ay malapit sa palasyo? Nasaan ang hustisya? Dahil ba yung pangalang nabanggit doon sa videong prinisenta sa Senado doon sa investigation ng PIDEA, yung James Kumar, ay dahil ba malalapit sa malalaking politiko? Nasaan ang hustisya? Hindi ko sinasabing sila'y guilty. Pero kung hindi sila guilty, marapat lalo na bigyan sila ng due process, ipatawag mo, tanungin mo at hayaan mo silang magpaliwanag kung ano yung partisipasyon nila, bakit nababanggit ang kanilang pangalan. Hindi lahat ng nangyayari sa bansa isisisi mo sa dating administrasyon kay Pangulong Duterte. Yung problema ng South China Sea nagsimula nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpauto tayo diyan sa mga Amerikano. Nung sinasabing sabayang withdrawal ng ating gray ship, wala naman pala. Hindi interes ng Estados Unidos na magkaroon ng stability ang relasyon ng Pilipinas at China. Bakit? Magiging irrelevant sila in this part of the world. Natatakot silang palitan sila ng China pagdating sa impluensya dito sa sphere, dito sa bahagi ito ng mundo. Bakit hindi ninyo hayaan ang Pilipino na pumili ng kanyang sariling foreign policy? Huwag nyo kaming diktahan, hindi nyo na kami kolonya, hindi nyo kami pag-aari, at hindi nyo kami tau-tauhan. At yan ang dapat na sinusunod din ng pamahalaan. And again, kita ko na yung mga iba pang magsasalita, ang pakiusap ko lang sa inyo, alam kong nakakapagod itong ginagawa natin. Kaya lang, walang magmamalasakit sa Pilipino, kundi tayo na nagsasabi, magkakasama, nagmamalasakit sa isa't isa. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa na nakaharap ko, China, Macau, Hong Kong, New York, sa USA, at sa Japan, sila ay kaisa natin. Sila'y nalulungkot. They want to participate and be with us physically, personally. But may mga trabaho sila. Kaya nga sila naging OFW. Walang opportunity rito. Walang opportunity sa Pilipinas. Bakit naman nila hayaang ma-assign sila 2 years, 3 years, 5 years?
kahiwalay sa kanilang asawa, sa mga anak, kung may pagkakataon ditong kumita ng marangal, kung mayroong opportunity dito magtrabaho, sila ay kaisa natin. Sila ay kaisa natin. At yun din ang hinihingi nila. Kung sila sa ibang bansa ay nagsasalita na, tayo rin ay magsimulang magbuklod-buklod, magsalita. We are not calling for the downfall of this administration. Ang hinihingi natin, matuto kayong makinig sa boses ng soberanya. Huwag sa boses ng iilan, lalo pa ng iilang pamilya. Hindi interes ng Pilipino yung pa-champagne-champagne tayo, pa-kabyar-kabyar, pa-buffet-buffet. Ang interes lang ng Pilipino, maitawid yung isang buong araw na nakakakain ng 3 beses isang araw. Mahirap bang intindihin yun? Ang interes ng Pilipino ay mapaaral ang kanilang mga anak, hoping that pag napag-graduate nila yung kanilang mga anak, yung mga anak nila,